Namo Vishnupadaya, Krishna Pristaya, Bhutale, Shrimate Siddheswarupananda, Paramahamsa iti namine, Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaur Bhakta Bindu, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari po. Ang topic po na aking tatalakay ngayon ay ang tungkol sa katanungan na kanais-nais ba na tayo ay magdanas ng reincarnation? Mabuti bang itong pagdaranas natin ng reincarnation, ito ba ay okay lang na magpatuloy na ating maranasan? Una po, kailangan nating uling maalala na tayo, bawat isa sa atin, ay mga spiritual na nilalang. Hindi po tayo ang material na katawan na ito, physical na katawan na ito. Gayun din, hindi rin tayo ang mental na katawan. Tayo po ay pansamantala ngayon na nasa loob. Tayo po ay pansamantala ngayong nababalutan ng dalawang material na katawan. Physical na material na katawan. Ito nga po. At yung mental na material na katawan. Yung ating isipan. Ang pagdaranas ba natin na tayo muling ipanganak, na merong ganitong katawan, mabubuhay ng ilang panahon, ng ilang taon, tapos ay magdadanas ng kamatayan, sisira yung katawan, alis tayo sa katawan, muli na naman tayong ipapanganak, may panibagong katawan, umumuhay uli ng may katawan, tapos dating naman yung kamatayan, sisira yung katawan, aalis tayo sa katawan, tapos papanganak na naman. Ito yung gulong ng paulit-ulit na kapanganakan at kamatayan. Ito yung nangyayari sa ating buhay habang tayo narito sa mundo na ito na material. Kung atin lamang pong masusumpungan, matatagpuan yung pananaw, kung magkakaroon lamang po tayo ng pananaw na tayo ay spiritual, hindi tayo material. Magkaroon po tayo ng konsepto na mayroong ibang lugar na hindi material. Yun yung tinatawag na spiritual na dimension. Ito pong kinalagay natin ngayon ay material na dimension. So yung ating pananatili dito sa material na dimension at tayo ay nagdaranas ng paulit-ulit na kapanganakan at kamatayan, reincarnation, ito ba ay kanais-nais? Ito ba ay mabuti para sa atin? Okay lang ba tayo na magpatuloy sa ganitong karanasan? Okay lang ba sa inyo? Sabi ng iba, yes, okay lang yan. Dahil, bakit okay? Kasi patuloy ako yung mapupunta rito sa mundo na to, may
panibagong katawan, di ba? Tapos, patuloy ako makapag-enjoy dito sa mundo na ito. Ano problema doon? Meron akong katawan, magagamit ko sa pag-enjoy dito sa mundo na ito. Tapos, mamamatay yung katawan, sisira yung katawan, temporary yung katawan, lahat ng material nasisira. Tapos, ipapanganak ako, may bagong katawan, sariwang katawan, mag-enjoy na naman ako sa tulong ng aking katawan. Diba? Ano problema doon? Walang problema. Patuloy akong makapag-enjoy dito sa mundo na ito. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Okay sana yan. Kung totoo yan. Kung na yung pananatili natin dito ay talaga magbibigay sa atin ng enjoyment. Talagang magsasatisfy sa atin yung pananatili natin dito sa mundo na to, na narito sa katawan na ito, at pag nasira yung katawan na to, meron naman tayong panibagong katawan, at gamitin natin yung katawan na ito para mag-enjoy sa mundo na ito. Yun ba talaga yung katotohanan? Nag-e-enjoy ba talaga tayo rito sa mundo na ito? Nag-enjoy ka ba talaga dito sa mundo na ito? Meron nga tinanong, okay, kung tinatanggap mo yung reincarnation, di ba? May reincarnation, tinatanggap mo. Okay, next life mo, let's say, bibigyan ka ng choice. Mga pamilya, papipiliin ka. O anong katawan ang gusto mo susunod mong buhay? Sa susunod mong pag-iral dito sa mundo na ito, anong katawan gusto mo? Gusto yung katawan na talagang lubusan na ako kapag-enjoy. Anong uri ng katawan? Katawang aso. Gusto ko yan. Kasi yung alaga akong aso, hindi naghahanap buhay. Walang responsibilidad. Kumakain na lang, natutulog na lang, nakipag-sex na lang. Diba? Tapos, masaya siyang kumakahol, bark, 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 aw, 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 aw. Tapos hinahabol niya yung pusa o yung daga. Masaya siya sa ganyang buhay niya. Gusto ko maging aso ako next life. Maging aso yung katawan ko next life. Diba? Walang pumipigil sa akin na matulog. Kung kailan ko gusto o saan ko gustong matulog, tulog lang ako. Diba? Sa asong katawan. O pagkain, kahit bigyan sa akin pagkain, kainin ko lang. Wala akong hang-ups na makipag-sex sa kapwa-aso. Diba? Kahit sa kalye. Pwede. Kahit sinong aso dyan, na babae, makipag-sex ako. Ha? Kahit nga kapamilya, makipag-sex siya, ayos lang. Walang hang-ups. Diba? Yung mga tao na may ganitong mentalidad ay masabi natin na mentalidad talaga ng hayop. Diba? Kasi sa mentalidad sa hayop, walang responsibilidad. Mukha natin na nasa katawang tao, tayong responsibilidad sa ating mga aksyon. Sagot natin yung ating mga aksyon. Yung law of karma nag-apply sa atin. Gumawa ka ng masama, balik sa'yo masama. Gumawa ka ng mabuti, balik sa'yo mabuti. Sa katawang hayop, hindi yan sahop ng batas ng karma. So, malaya kung ano gawin nila. Sa katawang tao, may responsibility ka sa pamilya, sa gobyerno. Maraming responsibilidad. Kailangan magtrabaho,
sumunod sa alituntunin, sa batas, sa ka, sa katawang hayop, walang tinatawag na hang-ups. Yung mga parang pipigil sa'yo na gumawa ng anuman. Halimbawa, sa katawang tao, merong standard yung pinapalakad yung kalakaran na kung ikaw ay makikipag sex, nasabi sa'yo, sa asawa mo lamang. Di ba? Sa katawang hayop, walang ganong restriction. Kahit timos, walang kinikilalang asawa. Kahit sino pwedeng asawahin. Kahit kapatid mo, magulang mo na aso. whatever. Walang Baga mas maano yung laya para mag-enjoy ng eating, sleeping, sex, fighting. Diba? So, ang tingin ng mga may ganitong pag-iisip, mas masaya yung ganong buhay, uri ng buhay. Ito na yung kasi kaligayahan. Ito na yung buhay. Ito na yung progress o kaunlaran patungo sa kaligayahan. Yung kanilang idea ng progress o kaunlaran, sa totoo lang ay pag-atras, hindi pag-abante sa buhay. Kundi pag-atras papunta sa makahayop na mentalidad o damdamin o pag-iisip o kamalayan. Hindi para sa umabante pa sa makataong pangmuhay kung saan merong responsibilidad at may paggamit ng katalinuhan kung alin ang tama, alin ang mali. Gagawin ko yung tama, iwasan ko yung mali. Kaya yung mga tao na may ganitong mentalidad, okay lang sa akin dito. Sa mundo na to ang mag-reincarnate. Kasi patuloy ako makapag-enjoy ng eating, sleeping, sex, defending. Mas gugustuhin pa nga nila na may mababang uri ng katawan dahil sa tingin nila, sa opinion nila, sa pananaw nila, doon matatagpuan yung kaligayahan. Sa buhay ng aso, buhay ng baboy. Diba? Nakamit na nila yung ganong buhay. Akala natin yung animal life ay life of happiness. No. So, kaya yung mga tao, okay lang sa kanila yung konsepto ng reincarnation dahil sa ganon nilang pananaw. Okay. Akala nila, ang mundong ito ay nilikha, ginawa, pinrovide sa atin ng Diyos para mag-enjoy tayo dito. Dahil ang tingin naman ng mga tao, karaniwan, tingin ng mga tao sa Diyos ay tagapagbigay ng ating mga pangailangan.
Tagapagbigay ang Diyos ng ating magpapaligaya sa atin. Diba? Tingnan natin, ang Diyos ang tagapagsilbi natin sa ating mga pangailangan para tayo'y makumpleto o lumigaya. Sa halip na ang relasyon natin sa Diyos, ang Diyos yung ating Panginoon. Tayo tagapagsilbi. Natawag natin Diyos, Panginoon, bigyan niyo po ako ng ganito. Panginoon, pagalingin niyo po yung sakit kong ito. Panginoon, supplyan niyo po ka ng ganito. Tinawag mo siyang Panginoon, pero gusto mo, ikaw yung pinagsisilbihan. Hatawag mo, tagapagsilbi ko. Bigyan mo ako ng ganito. Pagalingin mo ako sa ganito. Supply mo ako ng ganito. Alisin mo yung problema ko ganito. So, kumikilala tayo sa Panginoon pero mali yung ating pakipagrelasyon sa Kanya. So, ganoon din ang tingin natin dito sa mundo na to ay ito'y ginawa ng Diyos para sa ating enjoyment. At tayo ay nakalangan para mag-enjoy. Hindi po. Hindi po yan ang katotohanan. Dahil din po sa ganitong konsepto, yung pong simbahang katoliko, para po sa inyong kalaman, lingid po kasi sa ating kaalaman, hindi po natin alam na yung pong reincarnation ay tinuturo po sa simbahang katoliko hanggang sa taon na 553 AD. Okay, after the Christ disappearance, 553 years after Jesus Christ disappearance. Tinuturo po yan ng simbahang katoliko. Subalit, dahil sa misinterpretation, maling interpretasyon ng mga tinuturuan. Okay? Hindi talaga rin na ipamukha na nabigyan ng tamang paliwanag ang katotohanan ng reincarnation. Okay? Na misinterpret ng mga tao na nasa ilalim ng katuruan ng simbahang katoliko na ayos ang reincarnation. Walang problema sa pangyayari na ito sa ating buhay na tayo nagre-reincarnate dito. Sa mundo na ito, meron tayong material na katawan. At ayos yan dahil meron pa namang susunod na buhay eh. Diba? Mag-enjoy ako ngayon, susunod, mag-enjoy din ako. Diba? Itong mundo na to ay mundo ng maraming enjoyment dito. Di ba? Yeah, eating, sleeping, sex, and defending. Ano problema dyan? Di ba? Tapos, next life, ganun din naman. Nasaan ang problema? Di o kayang yung reincarnation. Ano yung tinuturo na alis tayo dito at pupunta sa langit? Ito na yung langit. May enjoyment dito. Diba? So dahil dito sa misinterpretasyon, tinigil ang pagtuturo ng reincarnation sa simbahang katoliko. Meron po tayo magiging isang pagtalakay tungkol sa Christianity and reincarnation.
Didiscuss po natin yan ng hindi mas detalyadong pagtalakay na gagawin ko dyan. Ay po, ngayon pinasadahan lang po natin. Dahil lamang sa may mga tao na may maling akala, may maling pananaw na ayos lamang na tayo ay nagdaranas ng reincarnation. Dahil nga ang akala nila, ang pundasyon ng kanilang pag-akala ay itong mundo na to ay ginawa ng Diyos para tayo ay mag-enjoy dito. Gamit ang ating katawan na ito, mag-enjoy tayo. Tapos next life, karoon ulit tayong material na katawan, mag-enjoy tayo. Okay. At gusto nga nila, yung katawan na walang hang-ups, walang iniisip na restriction. Pagpatuloy yun, gawing malaya. Yung pag-enjoy ng eating, sleeping, sex, defending, gaya ng mga animal. Ayop. Ayop po. So, ang katotohanan po ng ating pag-iral dito sa mundo na ito, ating pong suriin. Ating pong suriin. Katawan pa lamang po natin ito, nagbibigay na po ito sa atin ng pagdurusa, ng pain, ng sakit, mga masasakit na pakiramdam. Nagkakasakit po ang katawan na ito. Lahat naman po tayo nakatikim ng sakit. Nilagnat, sumakit ang ulo, humapdi ang tiyan, may cancer, hirap huminga, may hika, hirap huminga, naghahabol ng hinga, masakit ang ngipin, nakagat ang dila, nahiwaan, natisod, namartilyo yung paa, nabagsakan ng ganito. Ikaw na espiritual na nilalang, meron kang katangian na ikaw ay nakakadarama. Meron kang kamalayan. Meron kang kakayahan na makamalay, makadama. Ano man nasa paligid mo, nadadama mo. Nasa loob ka ngayon ng iyong material na katawan. Yan ang una mong environment, una mong kapaligiran. Private mo yan na kinalalagyan, pribado mong kinalalagyan. Yung nadarama mo yan, hindi ko nadarama. Yung nadarama ko rin sa katawan na to, hindi mo nadarama. Okay. Unang-una na miserabling, nagdudulot sa atin ng miserabling karanasan, okay, sa mundo na ito, ay ang ating physical na katawan at yung ating mental na katawan. Yung katawan na to, nagdaranas ng mga sakit. Di ba? Meron din itong pinagdadaanan na birth, o yung papanganak. Bago ipanganak, nasa loob ng tiyan. Di ba? Yung pong nasa loob ng tiyan, na sinapupunan, andun ka lang sa lugar na yun. Sa loob ng tiyan ng nanay. Nakabaluktot kang ganyan. Di ba? Tapos madilim. Ikaw, dito sa upuan na to, siya kung buwan na nandito, sabihin natin, isang buwan lang. isang linggo, isang araw. Hirap kaupo ka dito isang buong araw. Diba? Tapos madilim, ganun ka lang. Hirap po yan. Tapos yung nanay mo, kakain ng maanghang o maasim. Sensitive yung balat mo, manipis lang yung balat mo. O kaya yung nanay ay gusto kang ilaglag. Tatalo ng mataas o iinom ng pampasira sa'yo, sisirain yung katawan mo. Painful yan, di ba? Tapos, pag oras na lalabas ka dyan sa tiyan, late lang nabutas yung dadaanan. Sabihin natin na elastic, na may stretch, di ba? Yeah. Pero manipis yung balat mo, lalabas ka dun sa maliit na butas,
masakit yan. Masakit. Karaniwan po, lumalabas yung bata, walang malay. Kasi sa sobrang sakit, may arrangement yung nature na pag magdadanas tayo ng matinding sakit, mawalan tayo ng kamalayan. Tatakpan yung ating kamalayan para hindi natin matikman, ma-experience yung sobrang pain. We will go unconscious. Okay. Di walang malay yung bata. Hahawakan ng nagpaanak. Tataas na gano'n. Tapos, papaluin sa puwet. Di ba? Yung bata, na pinalo yung puwet, pagkatapos ng paluin ng puwet, tumatawa ba? Hindi umiiyak. Di ba? Ba't umiiyak? Kasi masakit. Painful. Miserable. Diba? Umiiyak, tululuha. Diba? Birth pa lang yan. Hindi pa detalye yung pag-discuss. Kasi sa experience ng birth, tapos habang lumalaki yung sanggol, di ba? May kagat na lamok, may kagat na kung ano-anong insekto, kaya mahuhulog, o kaya madadaganan. Habang lumalaki, madadapa, mapakain ng magbibigay ng sakit sa tiyan niya. Anyway po, dito sa mundo na ito, pagdadaanan ng isang spiritual na lang, pagdadaanan mo ay, habang nasa loob ka ng katawan na ito, ay maraming pain. Maraming campaign na matitikman. Yeah. Hindi lang natin naalala yung experience natin nung nandun tayo sa loob na sinapupunan ng nanay natin. Hindi natin maalala na yung sakit ng tayo lumalabas dun sa nanay natin, sinapunan ng nanay natin. Hindi natin na-experience kung mga painful experience natin habang tayo lumalaki. Habang lumalaki yung katawan natin, sa loob tayo ng katawan natin. Arrangement ng nature yon na hindi perfecto yung ating memory. Para hindi na natin maalala yung mga nakaraan natin at makapag-focus tayo sa sitwasyon ngayon. Sa plano natin, balak natin na mag-enjoy. Hindi natin na maalala yung pinagdaanan nating nakaraang mga buhay. Kung sino mga pamilya natin noong nakaraang buhay, yung nakaraang buhay, ang dahil-dahil ng buhay yun. Para lamang makapag-focus ka ngayon sa intention mo, sa hangarin mo, desire mo na mag-enjoy sa mundo na ito. Merong ganyang sitwasyon. At saka, dahil ang tendency natin ay mag-enjoy, ayaw natin ng suffering, ayaw mong maalala yung suffering. Pero sa totoo lang, ikaw mismo, alam mo, meron ka rin naaalala na suffering at meron kang sa ating mga kasalukuyang sitwasyon, may kanya tayong sitwasyon ngayon, maaaring ilan sa atin may dinadanas na sakit, diseases, di ba? At alam mo, mahirap. Meron din, minsan sa atin, ngayon, meron tayong mga problema na iniintindi. Nagdudulot sa atin ng sitwasyon na hindi tayo makatulog, lagi na lang yan iniisip natin. Di ba? Mga malungkot na karanasan sa ating buhay. Di ba? So, yan po muna, shortcutin lang po natin. Katawan at physical at katawang isipan, mental. Isa yan sa tatlo na nagbibigay sa atin ng miserableng karanasan. Pangalawa, miserableng karanasan dulot naman ng ibang nilalang. Nilalang na nasa katawang tao, katawang hayop, kung ano-ano pang nilalang.
meron kang mabait na asawa. na, na hindi pala mabait. Kala mo mabait. Yung pala, dragon. Matindi lumalabas sa bibig. Masasakit. Magsalita. Di ba? Hindi pala sweet. Sweat. Ibigay sa'yo ng mainit na pakiramdam. Na gusto mo na lumayo muna sa kanya. Labas mo nagpahangin ako kasi iba yung magsalita di ba? Yung mga ganyang personalidad. Pero hindi naman lahat ganon. Meron namang mga tunay na mapagmahal, di ba? Layo naman tayo sa kapatid, sa kapamilya, o sa ibang tao na hindi maganda yung ugali. Okay? O kaya chismoso, chismosa, mapanira, inggit na inggit sa'yo. Ito, ganyan. Okay? Meron ganyan, di ba? Experience nyo yan. Alam ko yan. Tapos meron namang mga aso, kinagat ka. O ahas, tinuklaw ka. Okay? Pusa, kinamot ka, kailangan mong magpabakuna ng anti-tetano. Masakit din yung mabaunan ng karayom. Diba? Ay, nako. Mabalikan natin yung kaninang yung mga bata, di ba? Masanggol. May sa health center, i-injection niya yan. Sakit yun. Diba? Meron akong apo. Pag na-injection na bakuna. Wow! Talagang umihiyaw sa sakit. Tulo ang luha. So andyan yung ibang hayop, mga bakterya, di ba? Dulot sa atin ng mga sakit, mga problema. Okay. Pangalawa yan, Katawang physical, katawang mental, tapos ibang nilalang. Pangatlo, yung natural disasters. Diba? Mga miserableng kondisyon, dulot ng kalikasan. Sobrang init. Sobrang lamig. Sobrang yanig. May lindol. Puputok ang bulkan. Diba? Dulot ng mga mga abo galing sa bulkan. Di ba? Yung mga Mexika, hirap huminga, kailangan umalis sila doon. Di ba? Dudulot yan ng sakit sa mga tao. Bagyo, baha, sobrang ulan, kulang ang ulan. Di makapagpalaki ng mga halaman, walang makain ng mga tao tuloy. Anyway, tatlo. Itong tatlo na to, doon sa atin ng miserable experiences. Para itong trident, yung tinidor na malaki. Matalim. Ito ang para tayo di sa buhay dito sa mundo, para tayong laging tinutusok ng tinidor na malaking tinidor, matulis po. Tinutusok tayo. Bibigay sa atin ng pain. Okay, so meron ganyan dito sa mundo na to. Siguro naman napapansin niyo. Ako na nakakapansin. Sa totoo lang po, hindi ko rin ito napapansin dati. Pero nung nakadinig ako sa aking mahal na spiritual master, baka mutawa ng sentido ko. Meron nga ganun . Kailan kasi kung minsan sa sobrang nating ilusyon, natatapak pa ng ulap, madilim na ulap ng ilusyon yung ating paningin, hindi natin nakakita yung totoong nangyari sa paligid natin. Immune tayo, na-immune tayo. Pero merong ganyan sa mundo natin. Totoo po yan. Alam ko,
nakita nyo rin yan. Diba? Na-experience nyo rin po yan, napagdaanan nyo rin po yan. So meron ganyan tatlong miserable tatlong mga bagay-bagay na nagdul sa atin ng miserable experience. Tapos po, meron mga anxieties tayong na-experience dito sa buhay natin. Okay? Yung anxiety, alalahanin ba? Diba? Unang anxiety, nag-aalala ka na wala ka nung gusto mo na inaakala mo na magpapaligaya sa'yo. Yung iba meron, nung iniisip mo magpapaligaya sa'yo, makita mo sila parang maligaya. Diba? Meron siyang mga material na bagay. Nag-aalala, anxiety ka. Wala ako nun Gusto ko yun. Gusto ko, sana magkaroon ako nun. Sana magkaroon ako ng ganun. Sana magkaroon ako ng ganun. Yan ang isang alalahanin. Bigay sa'yo ng hindi katahimikan, kundi pag-aalala. Okay? Nag-aalala ka. Hindi ako maligaya kasi wala ako nun. Gusto kong magkaroon nun. Pangalawang alalahanin. Nung magkaroon ka naman, inaalala mo, baka mawala sa'yo, baka may kumuha sa'yo. Baka iwan mo yan. Isang alalahanin yan. Meron ka nga, nung gusto mo, yung gusto mo, nakuha mo na, nagkaroon ka. Okay? Tapos ngayon, naalala mo, baka mawala sa akin to Kailangan ko itong ingatan. Kailangan ko magpadlock ng gate, ng pintuan. Lagyan ko pa ng bakal yung pintuan namin na pinto. Yung pintong kahoy, lagyan ko pa ng bakal na pinto. Okay, para sigurado. Tapos kailangan ko pang merong mga barel o armas para kung sakali may makapasok. Mayroon akong magagamit para pang protection. So nag-aalala tayo, meron ganyan tayong alalahanin na baka mawala yung meron sa'yo. Pangatlo naman, yung meron ka nawala nga sa'yo. Nawala sa'yo. Nanakaw, o nakalimutan mo, o nalaglag, yung cellphone mo, iwan mo sa sasakyan, o nahulog sa kalye, kaalala ka ngayon. Yung source ng enjoyment mo, nawala. Wala na akong enjoy. Nawala. Diba? Tapos isa pa, o kalimutan. Isa pa, meron ka nga niyan, pero still hindi ka masaya. Akala mo, maligaya ka dahil nasa iyo, pero sa totoo lang, hindi ka pa rin masaya kasi material na bagay. Hindi talaga makasatisfy yan sa kaibuturan ng puso mo. Para lang ikaw ay liligaya, pero hindi ka talaga maligaya. Okay? So, sa mundong ito, ang dami-daming miserableng kondisyon. Okay po. Kailangan rin po nating maunawaan na sa lahat ng sulok ng material na dimension, mayroong paulit-ulit na kapanganakan at kamatayan. Birth, death, and between birth and death, diseases. Sa pagitan ng mga panganakan at kamatayan, andiyan yung diseases at mga problema, mga alalahanin. Okay? Yun ang meron sa mundo na ito. Dito sa mundo na ito, tama. Mayroong mga bagay-bagay dito na bibigay sa atin ng sense enjoyment. Okay? Meron. Pero, kapatid nun, okay? Built-in ba? Ano tawag doon? Package deal. Okay? Yung miserable na kondisyon. Hindi pwedeng enjoyment lang. Ang gusto ko, enjoyment lang, mapapala ko. No. Kung gusto mong enjoyin to, merong kadikit ito, kabuntot ito,
na suffering, na miserable conditions. At mas matindi yung miserable condition kaysa sa pleasurable material situation sa mundo na ito. Suriin niyo pong mabuti. Mas maraming magbibigay sa atin na miserable na condition dito kaysa sa inaakala natin na masayang sitwasyon. Kakaunti lang po yung pleasurable situation dito. Pag sinabing pleasurable, yung nagbibigay sa atin ng sensual gratification, sensual enjoyment. Hindi talaga spiritual pleasure. So, sabi po mismo ng Diyos, Panginoong Krishna, sa libro na Bhagavad Gita, yung salita po niya ay kinumpile, inipon, at ito ay nasa libro na tinatawag ngayon na Bhagavad Gita. Bhagavad means God and Gita means song. So, Bhagavad Gita means a song of God. Dahil po, ang mismong Diyos ang nagsalita dito. Ito po yung mga salita mismo ng Supreme Person. So, sa Bhagavad Gita, ika-18 chapter, ika-8 chapter, ika-16 na verse, chapter 8, text 16, sabi po ng Supreme Person. Sabi po niya, mula sa pinakamataas na planeta, sa material na sansinukob na ito, hanggang sa pinakaibabang planeta, lahat ay lugar ng pagdurusa, kung saan nangyayari ang paulit-ulit na kapanganakan at kamatayan. Subalit sino man ang makabalik, makapunta, makamit yung aking kaharian, ay hindi na muling ipapanganak. From the highest planet in this material world down to the lowest, all are places of miseries, where repeated birth and death takes place. But one who attains to my abode does not take birth again. Does not take birth. Ito po ay sa Bhagavad Gita, chapter 8, text 16. So, yung pong mismong Supreme Person, Supreme Lord, binigyan na ng certification itong mundo na to. Certified miserable condition, this place, this material world. Siya mismo nagsabi. So, asahan na po natin na itong mundo na ito ay miserable na sitwasyon. Miserable na lugar. Miserable na lugar na kung ba't ibang sitwasyon ang ating matitikman dito na makakatingin tayo ng pain. Okay po? Sabi pa rin po ng isang Chinese sage, si Lao Tzu. Sabi po niya, the cause of all suffering is the material body. Ang dahilan ng lahat ng pagdurusa ay ang material na katawan. Sabi po. Sabi pa rin po ni Jesus, punta kayo dun sa karya ng Diyos. Huwag kayo rito. Pumunta siya rito para ayain tayo papunta doon. Kasi nga po, itong mundo na to ay mundo ng pagdurusa. Yan po ay awa sa atin ng Diyos. Ito pong mundo na ito, ang pagkadisenyo po ng mundo na ito, ay may layunin na tayo ay dalain. Okay? Madala tayo
na mamuhay ng hiwalay sa Kanya. Gusto tayo ng Diyos na ma-enlighten. Gusto niya tayong magising, mamulat sa katotohanan na ang natural nating buhay ay kapiling ang Diyos. Nagsisilbi sa Kanya, naglilingkod, nagmamahal sa Kanya. Dahil po tayo ay mga maliliit niyang anak. Siya po yung Panginoon, tayo ay tagapagsilbi. Siya po yung Ama, tayo mga anak na dapat ay sumunod sa Ama. Siya yung dominator, tayo ay subordinate. We are meant to follow the will of God. We are meant to serve Him. That's our natural position and our natural function. Merong bagay na natural. Natural sa isda, ang kapiling ang tubig. Natural sa isda na siya ay namumuhay, kapiling ang tubig, nasa tubig. Pag naalis ang isda sa tubig, nasa miserable siyang sitwasyon. Di ba? May kulang. Something is missing. I am feeling pain. Hirap. May hindi normal. May abnormal. Di ba? Pero balik lang po natin yung isda sa tubig, sa natural niyang pamamahay o kapaligiran. Happy fish na uli siya. Di ba? Normal situation na uli siya. Natural situation na uli siya. Nasa muli siyang nasa natural na sitwasyon. Yan. Kaya, okay ang buhay niya. Ganon din po tayo. Ang natural nating sitwasyon, kapiling yung Diyos. Ang mapagmahal na Diyos. Ang mabait na Diyos. Ang pogi na Diyos. Makapangyarihan Diyos. Mayaman na Diyos. Matalino na Diyos. Mapagpasensya na Diyos. Yung natural nating kalagayan, nasa tubig tayo ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos sa atin. At tayo naman ay umiibig sa Diyos. Yun yung natural nating buhay. Yun ang ating spiritual na buhay. So, balik po tayo doon sa Diyos. Sa piling ng Diyos. Nakakita natin yung Diyos, nakaharap natin ang Diyos, pinaglilingkuran natin Diyos, pinagsilbihan natin Diyos, hinahandugan natin ng Diyos, nakakita natin ng Diyos, nakausap natin yung Diyos, nakakalaro natin ng Diyos. Masaya tayong kapiling ng Diyos. Yun ang natural nating sitwasyon. Itong mundo na to, hindi ito po yung natural nating sitwasyon. So, kaya hindi po ayos yung magdanas tayo ng sitwasyon ng reincarnation. Na meron tayong material ng katawang physical, material ng katawang isipan. Ang natural nating buhay ay buhay na walang material na katawan at isipan. Hindi nakasalalay ang ating pag-iral sa katawan na ito, sa isipan na ito. Ang natural nating buhay ay walang katawang physical at walang katawang material. Meron tayong spiritual na katawan. Yun po yung natural nating sitwasyon. Pero dahil sa kakulangan natin ng impormasyon, hindi natin ito alam. Akala natin ito na yung buhay. Tayo itong katawan na to at itong material ng mundo na ito yung natural nating tahanan. This is where we belong, naturally belong. No. So sa pamagitan po ng proseso ng mantra meditation, ang pakikinig at pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos, unti-unti po, dahan-dahan po, mahuhugasan po tayo
sa kamangmangan na dulot ng material na mundo na ito. At yung kamangmangan na ito, pag nawala, unti-unti lalabas yung ma-experience natin yung natural nating wisdom, ating spiritual knowledge. Pag yung kamangmangan na nakatakip sa ating spiritual na mata ay unti-unting nawala, parang katarak. Nagiging hadlang ang kamangmangan na yan, yung katarak na yan, para makakita tayo ng maliwanag. Yung kamangmangan na yan, dulot ng material, pag naalis yan sa tulong ng mantra meditation, unti-unti masisilayan natin, makikita natin ang katotohanan ng ating spiritual na pag-iral. Unti-unti, matitikman natin yung kaligayahan ng pagiging spirit soul. Matitikman natin ang kaligayahan ng tamis ng mapagmahal na relasyon sa Diyos at tamis ng mapagmahal na relasyon sa lahat ng anak ng Diyos. Kailangan lamang pong maalis ang hindi kanais-nais na impluensya sa atin ng material. Hindi po nawawala sa ating pagkatao ang natural nating katangiang spiritual. Ito lamang po ay natatabunan, natatakban na impluensya ng material. At ang tanging makakaalis sa impluensya na yan ng material ay ang mga banal na pangalan ng Diyos. Ang banal na mga pangalan ng Diyos ay may angking matinding kapangyarihan na alisin yung mga hindi ka nais-nais na impluensya na material na yan na bumabalot sa atin. Ito yung proseso. Proseso ng purification. May angking matinding kapangyarihan ang mga banal na pangalan ng Diyos na ibalik tayo, dalhin tayo sa ating natural na spiritual na kalagayan. So, ang advice po sa atin, palagi po natin itong gawin. Yung ating pong katawan, araw-araw, pinapaliguan natin, lilinis natin. Ginagawa po natin yun. Araw-araw, nilinisan natin yung katawan natin. Araw-araw din po, linisin po natin yung ating spiritual na pagkatao sa tulong ng purifying agent na tinatawag na mga banal na pangalan ng Diyos. Sa ikasyampung bahagi ng ating pagtalakay, susunod po natin pagharap. Ay ituloy po natin ang ating pagtalakay tungkol sa katotohanan na ito ng reincarnation. Maraming pong salamat. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana. 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 Gopala,
Madana Mohana Gopala Govinda Rama 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 Madana Mohana Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, namaste. Maraming pong salamat. Haribol, Hare Krishna.